Tatlong convicted child rapist, mga kapatid, ang inexecute o hinatulan o binitay, no? Binitay na dito sa China sa loob ng isang araw. Mga tol, pag-usapan natin 'to. Audio Jungle. Dito sa China, mga tol, mahigpit sila pagdating sa mga gawaing masasama tulad halimbawa sa droga, sa mga krimen dahil meron sila dong tinatawag na capital punishment o yung parusang bitay. Meron nga tayong mga kababayan na nasampulan na dyan, nagpasok ng droga, mga tol, at nahatulan nga ng ganong klasing parusa. Habang yung kanilang mga kababayan naman dito sa Pilipinas na mismo, ginagawa yung mga bagay na hindi nila magawa dyan sa bansa nila. At pag-uusapan natin to kasi gusto ko ring makuha ang inyong opinion, ang inyong reaksyon. Kung sa tingin ninyo, panahon na ba dito sa Pilipinas na maibalik yung ganitong uri ng parusa? Kasi nung last time na alam kong nagkaroon ng ganitong parusa is yung panahon pa ni dating Pangulong Erap. Mga tol, nagkaroon tayo ng parusang bitay noon noong mga panahon na yon. Tapos inalis kasi maraming tumututol. Diba? Maraming kumukondena. Ngayon, dahil siguro doon, sabi nung iba, hindi galing sa akin, dahil siguro doon is nagkaroon ng lakas ng loob yung ibang mga masasama na mas lalo pang maging masama yung ibang taga-ibang bansa pumapasok pa rito sa Pilipinas kasi alam nilang kapag sila nahuli rito, hindi naman nila ikakamatay yun. Pwedeng makulong lang sila, pwedeng maipabalik lang sila doon sa kanilang bansa. Ganun lang, kumbaga ganun lang. Ngayon, dito mga kapatid, ipinapakita ng China na ganito sila katindi sa pagpapatupad ng parusa sa mga nagkasala. Tulad na lamang nito, sabi rito sa report mula rito sa PGMN, China executed 3 convicted child sex offenders in one day. According to the Supreme People's Court, in a rare and forceful application of the country's harshest punishment for crimes against minors, the court said the cases involved girls under the age of 14 and described the penalties as part of China's zero tolerance. Zero tolerance sila rito stance on child sexual abuse. Sabi rito, basahin natin The Supreme People's Court said the executions were intended to send a clear warning to would-be offenders, no? Isang malinaw na banta o babala sa mga magsasagawa ng ganitong klasing mga paglabag, no? The sentencing and execution of the 3 criminals, all of whom were found to be rapists who targeted girls under the age of 14, have demonstrated China's zero tolerance of child sex abuse and are expected to serve as further deterrent for child sex offenders, the court said in an official report carried by Xinhua. Tuloy natin yung pagbabasa. According to Chinese court authorities, one of the men was primary school teacher pa to, who raped 6 female students more than 100 times over several years, while another was convicted of sexually abusing 8 girls through deceit or force. The court said the cases reflected particularly serious offenses against minors. Sabi rito, in a separate statement, Chinese judicial authorities said they maintain zero tolerance for sex crimes against children and warned that offenders who use the internet to rape, molest, or otherwise exploit minors may face harsher punishment under the law. Chinese authorities said the executions were intended to demonstrate the country's strict stance against child sexual abuse and to deter similar crimes para daw mapigilan pa yung mga ganitong uri ng krimen. The Supreme People's Court said crimes targeting children would continue to be punished severely in accordance with Chinese law. Kung naalala ninyo mga tol, merong nag-trend na balita nitong nakaraan dito sa Pilipinas. Isang riding in tandem mga tol ang nasangkot sa isang pamamaril
sa isang tao. Nahuli mga tol yung namaril at napag-alaman na yun daw ay tatay ng biktima, tatay ng isang batang ginahasa nung biktima ng riding in tandem. Sa madaling salita, gumante yung tatay kasi 2 years ago na daw o 2 taon na ang nakakalipas mula nang gahasain daw yung kanyang anak nung kanyang itinumba dahil daw sa bagal ng pag-usad ng katarungan o ng hustisya dito sa Pilipinas. Yan ay umani ng iba't ibang reaksyon mga tol, pero karamihan sa mababasa nating komento kahit kayo mismo, hindi ko na kailangan pang magpatunay, kayo mismo o makakapagpatunay, hanapin nyo na lang yung balitang yon. O baka malamang napanood nyo na yung balitang yon. Basahin ninyo yung mga comment dun sa comment section. Karamihan ng mga nagkomento is parang pinupuri pa, o hindi parang pinupuri pa mga tol, yung suspect doon nga sa pamamaril. Sinasabi kahit naman sinong tatay, kahit naman sinong ama, magagawa talaga yung mga ganyan. Lalo na pag alam niyang nasa laya pa o parang malaya pa yung taong gumawa ng kawalangyaan doon sa kanyang anak. Diba? Kasi syempre, nasa tiyan pa lang, nasa sinapupunan pa lang yan ng asawa mo. Talagang lahat ibinibigay mo para dyan, para maging malusog siya at maisilang ng maayos. Diba? Pag-aaralin mo, aalagaan mo, bibilan mo ng gatas, magtatrabaho ka kahit gaano kahirap. Pagtatrabahuan mo para lang mapag-aral at mabigyan mo ng magandang kinabukasan. Tapos sisirain lang ng ibang tao. Tapos humahanap ka ng hustisya, hindi maibigay sa'yo. Feeling mo kawawang-kawawa ka at feeling mo talagang talong-talo ka. Ikaw na mismo ang gagawa ng paraan para makuha mo yung gusto mong hustisya. Dahil nga sa ganyang kabagal na pag-usad ng hustisya mga tol, diyan tuloy nabubuo yung mga ganitong uri ng krimen na hindi natin alam ngayon kung saan tayo lalagay. No? Hindi natin alam ngayon kung ano yung dapat natin maging damdamin. Pero base nga doon sa mga nakita kong komento, mas nananaig yung damdamin nila na yung simpatsya nila doon sa suspect. Kasi actually pareho din naman silang suspect, no? Doon sa biktima na dating suspect, kasi biktima na siya ngayon dating suspect ng pangahalay doon sa anak nung nagtumba sa kanya. Gagets ninyo? Kaya dito sa China, ipinapakita nilang meron silang zero tolerance, no? Hindi nila pwedeng baliwalain yung mga ganitong uri ng pang-aabuso, lalong-lalo na para sa mga minor de edad, para sa mga bata. At dito ipinapakita nila ang babala na ganito ang sasapitin ninyo dahil nga zero tolerance, ganito ang sasapitin ng mga mapang-abuso, lalong-lalo na sa mga minor de edad. At sa loob ng isang araw, 3 convicted, no, na sa ganitong kaso nga ang binitay nila. Sa tingin ba ninyo mga kapatid, panahon na para yan din ay mangyari dito sa Pilipinas? Alam nyo mga tol, etong mga ganitong krimen, matagal na nating nababalitaan yan. Matagal na nating napapanood yan. Halos araw-araw nating napapanood yan mga tol. Meron pa nga tatay sa anak di ba? Meron lolo sa apo. Iba-iba mga kapatid, no? Ngayon, gusto ko lang makuha ang inyong damdamin, ang inyong reaksyon, ang inyong opinion. Sa palagay ba ninyo, tama din mangyari yan dito sa Pilipinas, magkaroon ng ganitong uri o ibalik yung ganitong klaseng parusa? At hindi lang para sa mga ganito mga tol Siyempre para din doon sa mga nagnanakaw sa kaban ng bayan. Kasi yan ang pumipigil Kasi alam nilang maaapektuhan sila kapag kaipinasa nila yung ganyang klase ng batas. Baka sila yung unang-unang mapunta doon sa linya. Ano ang inyong masasabi tungkol dyan mga tol? Pwede kayong magbigay ng komento sa ibaba.